Kakapuso ang oras po natin sa buong Pilipinas. Kaya gusto nating tawagan din si Mr. Jos Aldariaga, no, ha? Kasi yung Quezon ay may isang bahagi doon na Andoy, Meralco ang nagpapatakbo ng kuryente. Sakop nila 'yon. Meron naman dos. Ang lawak kasi niyang Quezon eh. Yanong lawak talaga niyan. Oo. Dati noon yung Aurora Quezon pa nung araw. No. Yan at nasa linya na po natin Mr. Jos Aldariaga, Vice President at Spokesperson ng Meralco. Joe, good morning. Hello, Joe. Yeah, hello. Magandang umaga sa'yo. Oh, ayun na. At sabi ng mga taga Quezon, yanong dilim daw sa kanila paggabi. Wala daw kuryente. Totoo ba 'yon? Anong mga lugar ang sakop ng franchise area ng Meralco sa Quezon? Joe. Well, parts lang ng Quezon, Melo, at yung parts ng Laguna, yun yung medyo tinamaan kami na medyo mabigat-bigat, no? Pero ito, ba-validate ko kung ano yung mamaya siguro off the air, kukunin ko lang yung detalye pa. Kasi Lucena, amin yun, no? And still several parts of Quezon. Laguna, may mga lugar pa rin doon na sakop namin na based on the feedback last night na nagtatrabaho pa rin yung mga tao natin. So, medyo mabigat yung damage kasi sa south. Southern portion ng franchise namin. But we're working on it double time. Para maibalik yung serbisyo ng kuryente. Humihingi lang ako ng konting paumanhin din sa mga kababayan natin na apektado sa ngayon. Teka, napuputol-putol. Oo. Close out yung areas affected. Ayun. May mga Joe, meron bang mga natumbang poste ng Meralco? Ha? Medyo madami, Melo. Hindi lang poste, mga apektado namin mga linya mismo, mga transformer. Medyo yung damage niyan, yung assessment niyan, usually happens after namin makompleto yung restoration. Meron mga ilan-ilan pa tayong tatrabahuin. So ako, humihingi lang ako ng konting pag-unawa pa ako. Rest assured, ito naman ay more or less tumbok na namin kung ano yung mga lugar na ito. Kahapon nga, yung mga primary lines ang tinitingnan na natin Melo dito sa may mga areas na affected. Wag mo sila mag-alala. At ako personally mismo ay alamin ko din kung ano yung inaalam ko usually kung ano yung talaga sitwasyon on the ground. Para makapagbigay kami ng informasyon. Joe, tatanong ko lang ito kasi kahapon nag-yellow at saka nag-red alert tayo. Ano ba? Konektado ba sa ano yan? Konektado ba sa bagyo yan? Hindi. Iba naman yung naging dahilan nito, Melo. Meron tayong supply deficiency. So, bandang gabi, hindi ko nagkakamali, mga bandang alas 8, may mga ilan na manual dropping o yung rotating interruptions. Pero, it took mga 30 minutes to an hour na balik naman agad. Opo. Dahil sa kakulangan din ng generation capacity, yung pa rin. Bago magbagyo, yan pa rin yun. Tama po, sir. Kinapos ng supply, there was, inaadi ko yung ILP, Melo, kasi pagka ganyang gabi na, wala ka nang makukuhang magde-deload na commercial establishments malalaki kasi usually sarado na rin. So talagang rotating interruptions para mabalance natin ang system ang ginagawa po ng Meralco. Okay. Joe, salamat. Good morning. Salamat, Melo. Si Jos Aldariaga, Vice President Spokesperson ng Meralco.